Hi guys, ako nga pala si Doji. At sa video na to mga tol, tuturuan ko kayo kung paano mag-setup ng OpenClaw. So ang dami nagkakamali thinking na yung OpenClaw is an AI. So OpenClaw guys, hindi siya AI, siya ay isang software. Kung saan ginagamit niya yung mga AI para mag-accomplish ng mga task. And you already know me guys, I want to make everything so simple. So gagawin natin parang ABC lang yung mga steps. Now, si OpenClaw guys, before we begin, I want you to understand na sobrang dami niyang kayang gawin. Like, basahin niya yung mga inbox natin, magbura siya ng message, mag-send siya ng message, kaya niya i-modify yung calendar natin and set our schedules. And if kung bibigyan mo pa siya ng deeper permission guys, kaya niyang pakialaman yung mga files natin, even our own computer, which is for me that's a very risky thing. Yung iba, para ma-lessen, ma-mitigate nila yung risk, kasi nga magkakaroon siya ng access sa computer natin guys. Ang ginagawa nila, bumibili sila ng another device. Ay, yung karamihan nga bumibili ng Mac Mini para doon nila i-install. Which I think for me is still risky guys. Kahit na bumili ka na ng a different device, binibigyan mo pa rin siya ng access sa local network mo, sa wifi ninyo sa bahay. Bago pa lang si OpenClaw, and installing it on our device for me is a bit risky. I think na yung kanyang security is hindi pa ganun ka-develop. I found a much more safest way, and ito na nga yung gusto ko ituro sa inyo guys. What are the things and the requirements that we need? Una guys, hindi na tayo bibili ng separate computer. And syempre lalo na hindi natin siya i-install sa ating device. Okay? So ang gagawin natin is gagamit tayo ng virtual private server. So yung virtual private server guys, it's like a computing power. Para rin siyang computer, no? Pero sa cloud siya. So instead na sa computer natin or sa ibang device, bigyan natin siya ng access sa ating local network. Then keep na lang natin siya na naka-install sa server. So ganun gagawin natin para mas safe. And then dito na ngayon guys pumapasok yung sponsor ng video na to, which is si Hostinger. So si Hostinger guys nag-o-offer siya ng VPS hosting. So yung VPS, yun nga yung sinasabi ko na virtual private server. So we will talk about that more later. I'm just going to layer you now kung ano ba yung mga requirements na kailangan natin. So number 1, we need a VPS hosting. Number 2 guys is of course, kailangan natin ng AI. So pwede kayong mamili online kung anong gusto ninyo. So I am more familiar with Anthropic, but for now, gagamitin ko si ChatGPT. Turuan ko kayo paano bumili ng credits sa ChatGPT guys. Okay? So guys, I might juggle using the word VPS hosting and VPS server, but you already know what I mean. It's a cloud server that runs online. And also, I might even use OpenClaw and sometimes CloudBot because guys, it was the same thing back then, no? Pinalitan lang nila yung pangalan nila. So just bear with me. Now, we already have two things that we need. We need VPS and we need an AI, a smart AI that we can use. Number 3 guys is we need a communication way, no? So yung iba gumagamit sila ng WhatsApp, yung iba naman gumagamit sila ng mismong yung OpenClaw dashboard. So gagamitin natin ngayon is Telegram. So I will use Telegram. And ano yung pang-apat na requirements natin guys? OpenClaw is open source. Ibig sabihin, libre siya, no? Anyone can just install it, set it up. But the problem is guys, pagka gumagamit tayo ng AI, kailangan nating bumili ng credits, whether it's ChatGPT or it's Anthropic, kahit ano yung gamitin mo. And this is the very reason kung bakit kailangan gamitin natin siya smartly. So I just want to let you know guys na dito is talagang we need to gastos talaga, no? But hindi naman siya ganun kalaki. Now, number 5 requirements is attention. Okay? So, I want you to pay attention to details. Sabi ko nga sa inyo, we are going to make everything as simple as possible. Okay mga tol? So, without further ado, simulan na natin. Quick disclaimer lang mga tol, ayoko na gagamitin natin yung OpenClaw na ibibigyan natin siya ng access sa ating mga files or mga personal information natin. Suggestion ko lang naman yun, no? Ako personally, ayoko siyang gawin na bigyan ko siya ng sarili kong mga files or mga information ko. This tutorial is made to give you an update kung ano yung mga bagong ganap ngayon sa tech para magkaroon tayo ng idea at para hindi tayo maiwanan ng ma-left behind tayo so that alam natin kung ano yung mga bago at paano siya gamitin. And now guys, sabi ko nga sa inyo, yung unang kailangan natin sa OpenClaw is meron tayong VPS. Yun ang gagamitin natin, hindi tayo bibili ng separate device. So now, paano ba tayo mag-a-avail ng VPS guys? So guys, meron akong link dyan sa baba ng video. Ito yung link papunta sa VPS hosting na ino-offer ni Hostinger. So, punta ka lang dyan sa link sa baba para makapag-avail tayo ng VPS kung saan doon natin ilalagay si OpenClaw. So, pagka-click mo ng link guys, mag-o-open ngayon itong page na to. So, makikita niyo dito guys, baba ka lang ng konti. You can see yung iba't ibang mga VPS plan na ino-offer ni Hostinger. So, zoom in lang tayo ng konti dyan. So, meron tayong apat dito, no? KVM1, KVM2, KVM4, at saka KVM8. Now guys, para makapili tayo ng magandang plan, kailangan determine mo na or alam mo na kung ano yung gusto mong ipagawa dun sa OpenClaw mo, dun sa AI mo. Kung light task lang naman yung gusto mong ipagawa, then okay na tayo sa KVM1. Now, if you are planning to do a lot of things, experimentation dun sa OpenClaw, I suggest na kunin mo yung KVM2. So, meron na siyang 2 BCPU cores at meron na siyang 8 GB of RAM. So, powerful enough na to guys para makita natin talaga or magkaroon tayo ng smooth experience using OpenClaw. Now again, kung mas mataas yung task or mas marami kang task na gustong ipagawa sa kanya, then you can buy an upgraded version which is KVM4 or KVM8. So, as for this tutorial guys, gusto kong gamitin si KVM2. So, i-click lang natin yung choose plan. So, once maklik na natin yung choose plan guys, magja-jump na tayo ngayon dito sa ating cart. Kung makikita natin dito yung details ng gusto nating bilhin. So, ang bibilhin nating plan is KVM2. Tapos, sa baba
niyan, meron siyang to iba't ibang period. 1 month, 12 months, and 24 months. Kung gusto ninyong pag-aralan si OpenClaw, gamitin natin yung 12 months. Now, kapag ka nakapili ka na ng period, punta ka na sa baba, may kita mo, meron ditong OpenClaw Auto Deploy with your BPS. So ito guys is instant deployment. So i-uncheck natin to, kaya natin siya i-uncheck para turuan ko kayo kung paano maglagay ng sarili nating API keys. As you can see dito, without this, OpenClaw won't work until you add API keys, which is yun yung intention natin so that you can see paano siya i-manually operate. Hindi ko na rin masyadong iba-backup kasi per tutorial lang din naman to. So i-uncheck ko na lang din yung daily auto backup. So mas makakatipid tayo. Now punta na ngayon tayo sa baba. So makikita ninyo dito, choose a server location. Hindi ninyo dito makikita yung Pilipinas, no? Ang makikita natin dito, ano yung pinakamalapit na lugar na merong server. Yung pinakamalapit talaga sa atin is Malaysia, pero yung may pinakamagandang latency is yung Indonesia. So mas maiksi yung latency, mas maganda. Pipiliin ko guys yung Indonesia. Now punta na ngayon tayo sa right side, yung ating order summary. Dito lalabas yung plan na bibilin mo, KBM2, tapos yung period which is 12-month period. Pero ako I think pipiliin ko yung 24 months. Tapos may kita ninyo na yung domain name natin is 0. Libre na siya guys. So supposed to be dapat 3,000 megit yan, pero this time guys libre na siya. And then yung domain privacy is also free, which is a good thing. And of course, we need to pay taxes. Ayan, yung tax natin. Then all in all, ito yung magiging total natin. Now, alam ko na marami sa inyo gusto ninyo makatipid, di ba? One way para makatipid tayo guys is pwede natin i-click tong HEBA coupon code. So pag click natin yan, enter mo lang dito yung pangalan ng channel natin, which is Doji Creates. Now, kapag ka in-apply natin tong Doji Creates coupon code, makakakuha tayo guys ng 10% discount. 14K naging 13K na lang. 10% discount guys is malaking bagay na yon. Now, once na okay ka na, set up na lahat ng nasa cart mo, and gusto mo na i-avail yan guys, click mo lang yung continue. I'm just going to purchase this guys, and then magja-jump na ako ngayon sa setup. So basic lang naman yung pagbili na ito, kailangan mo lang i-billing information mo, like yung address, pangalan mo, kung ano yung payment method. So ang maganda rito mga tol is gumagamit sila ng GCash. So pwede tayong gumamit ng GCash as our payment method. So i-skip ko na yung part na to, punta na tayo dun sa setup na tayo ng OpenClaw. So guys, once na ma-avail na natin yung plan na pinili natin, eto na ngayon yung bubungad sa atin. Meron tayo agad dito guys, instant no, OpenClaw configuration. Hindi na tayo mahirapan, madali na sa atin. So dito guys, makita niyo yung gateway token. So kailangan i-hide ninyo yan, wag ninyo i-open. Tapos sa baba niya, makita natin yung iba't ibang klase ng AI models na pwede natin gamitin. Yun yung pinaka magiging brain kumbaga ng ating OpenClaw. OpenClaw kasi guys, sabi ko nga sa inyo, is just a software. So para lang siyang communicator, no, para lang siyang bridge mula sa atin hanggang dun sa AI na pipiliin natin. So kung gusto mo mas matalino, pumili ka ng mas matalinong AI sa pananaw mo. Yung karamihan ginagamit nila yung Anthropic, tapos yung iba naman OpenAI. So ako guys, meron akong credits kay ChatGPT. So ang gagamitin ko is yung OpenAI API. So kung meron ka sa Gemini, pwede ka rin gumamit yung Gemini o kaya XAPI. Now guys, meron tayong iba't ibang paraan para kausapin natin yung mga AI na yan pagka gusto natin siyang utusan. So pwede tayong gumamit ng WhatsApp. So provide mo lang yung WhatsApp number mo. Pwede rin naman na Telegram bot. So ako guys, sabi ko nga sa inyo, ayoko masyado magbigay ng personal information ko. Ang gagamitin ko ngayon is yung Telegram bot. And meron kasi akong Telegram guys sa aking computer. So mas madali para sa akin to. Now, kung meron ka ng napiling AI na gusto mong gamitin, kunin mo lang yung API key. So akin guys, ChatGPT yung meron ako. So pipiliin ko yung OpenAI. So ang gagawin natin guys is open lang kayo ng new tab, tapos i-type niyo yung platform.openai.com. So makikita niyo yung ganitong page. Tapos makikita niyo sa gilid, merong nakalagay na API keys. Pero guys, bago tayo mag-generate ng API key, make sure na meron na kayong credits. Ako kasi guys, meron akong credits dito. Nakikita niyo, meron akong $10 credit. Syempre, for the sake of this tutorial, nag-add tayo ng credits. Okay? Balik tayo ngayon sa API keys. So dito, mag-create lang tayo ng new API keys. So lalagyan ko siya ng pangalan, lalagyan ko siya ng project. So default project na lang tayo. Tapos, I will leave the permission all. Tutorial lang naman to mga tol. Kapag nalagyan nyo na ng pangalan niya, i-click nyo lang guys yung create secret key. Yung secret key natin, it's supposed to be private. Okay? Hindi nyo siya ipangangalandakan. Hindi nyo siya ipapakita. Yung secret key na yan, once na makreate na natin, siya ngayon yung ipipaste natin dito. Okay? So, skip ko na tong part na to. So, mga tol, nakapag-create na ako ng secret key. So, ipipaste ko na ngayon siya dito. Ayan. Kapag meron na tayong napiling AI, guys, na gagamitin natin, punta na ngayon tayo dito sa baba. So, anong gusto mong gamitin? Gusto mo ba gumamit ng WhatsApp? Or gusto mo gumamit ng Telegram? So, ang gagamitin ko is Telegram bot. Ngayon, guys, makita nyo sa baba yung instruction paano tayo makakuha ng token. So, yung token, guys, parang API din to, no? So, makita ninyo dito, get from bot father. So, ang gagawin natin, guys, is o-open natin yung ating Telegram. And sabi dun sa instructions kanina is kailangan natin ng token. Makukuha natin siya dun sa bot father. So, ang gagawin lang natin is search natin dito yung bot father. So, yung bot father na yan, click lang natin yan. Tapos, click natin yung start. And dito, guys, makikita ninyo yung iba't ibang command na pwede natin gamitin. Pag binasa ninyo to, alam nyo na kung anong kailangan natin. Sabi dun kanina sa hostinger, kailangan natin ng token para sa ating bot. So, dito, guys, ang gagawin natin is mag-create tayo ng new bot. So, mga tol, ang gagawin lang natin is click lang natin yung new bot. Ayan. Mag-reply siya agad, guys. Sabi niya dito, alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot. So, papangalanan ko siya na DC
DC bot. Ayan, DC bot. Enter. Good. Now, let's choose a username for your bot. It must end with bot. So guys, taken na yung Doji bot. So kailangan natin mag-isip ng ibang username. DZ 2026 bot. Taken na rin. Doji creates bot. Yon. Tapos mag-reply ngayon siya. Done. Congratulations on your new bot. And then pagkatapos guys, sa pinakababa, may makikita kayong API. Ayan. So itong API key na to guys, ito yung pinaka-token natin. So kakopy lang natin to. Ito ngayon yung ipipaste natin, mga tol, dito sa ating Telegram bot token. Okay. So i-paste natin siya dyan. Ayan. So pag na-paste na natin siya, click na natin yung deploy. Ayan. So itong survey guys, survey lang naman to. So skip ko na to. So ayan, deploying na siya and we just need to wait, no? Hintayin lang natin siya matapos mag-deploy. So pagkatapos ng loading mga tol, makikita ninyo na ito na yung lalabas. Nakalagay dito yung kanyang status na running na yung ating OpenClaw. Now ang gagawin natin mga tol is ikakopy muna natin yung gateway token. Kasi kapag ka-inopen na natin siya, kailangan nating i-paste to. So i-copy na natin siya ngayon pa lang. Ayan, nakopy ko na siya. Tapos open na ngayon natin tong access. Access, basta nakopy mo na yung gateway token, open mo na yan. And then mag-open siya ng ibang tab. Ayan. Tapos dito nakalagay, welcome to OpenClaw. Enter your OpenClaw gateway token. So ipipaste ngayon natin yung kinopy natin. Tapos, click mo lang yung login. So, pagdating dito mga tol, makikita ninyo na nag-open na yung OpenClaw dashboard. Pwede na natin tong kausapin, no? So, subukan muna natin siyang kausapin ng basic lang na kausap. So, tignan natin kung nagra-run na ba siya. Ayun, di ba? So, dito nakalagay, hey, I just came online. Before we do anything else, who am I to you and who are you? Ang pangalan mo sa akin at anong pangalan ko sa'yo. So, parang kakausapin natin siya. So, setting up pa lang to mga tol. Unang chat natin, naghihingi siya ng setup kung anong tawag natin sa kanya, anong tawag mo sa sarili mo at paano siya makipag-usap sa'yo. Bigyan ko siya ng pangalan. Your name will be DCBot and my name is Doji. So pagdating naman sa vibe, so lagi ko lang dito is professional and efficient vibe. Ayan. Then, send na natin. Noted Doji, I'm DCBot. I'll keep the tone professional and efficient going forward. Now, ang gusto natin ngayon ma-determine is kung connected na ba siya sa Telegram. Kasi kakausapin natin siya sa Telegram. Now, we have the ability to modify everything here, no, sa left side. Pero guys, kumbaga hindi ka pa ganun ka-techy na tao, you can just set up everything using chat. So, syempre ngayon mga tol, i-check natin kung connected siya sa ating Telegram. Paano natin siya kakausapin doon sa Telegram? So, papakita ko rin sa inyo. So, balik tayo ngayon dito sa ating OpenClaw dashboard. Okay, sa chat. So, dito, may message ko lang siya. So, can I chat you on my Telegram? So, enter natin. Tignan natin kung oo o siya, no? Tapos, makita ninyo yung response niya dito. Yes, Telegram is supported. There are two common ways. So, papakita niya dyan. So, pwede tayong gumamit ng Telegram or yung personal Telegram account. Now guys, kinonfirm niya na pwede natin siyang kausapin sa Telegram. Now, the next thing we do is we're going to open our Telegram. So, open natin yung Telegram natin. Dito tayo sa Botfather. Ang tanong, asan yung chat namin nung OpenClaw? So, nandito yan, guys. So, you will find it at, so dito ninyo siya makikita guys, yung last reply ni Botfather na merong token, doon sa taas makikita ninyo yung kanyang link, yung link ng bot. So i-click lang natin to and then dito natin siya makakausap. So start lang natin to. And then pagka-start natin guys, makikita ninyo may lalabas dito, OpenClaw access not configured. And then lahat ng mga information. So ang gagawin ko lang guys is kakopy ko lang to. Tapos babalik ako doon kay OpenClaw. Ayan. Tapos sasabihin ko lang, parang yung normal na prompting lang natin, no? Yung mga, especially if you're a vibe coder, ganito lang gagawin natin. Can you fix this? Bigay lang natin yan sa kanya. So, hintayin na natin siya guys na siya na yung mag-ayos sa sarili niya. Ito yung maganda rito guys. One of the reason ba't ginamit ko si ChatGPT is alam naman natin na magaling si ChatGPT sa reasoning. So, tignan natin. Done. I approve your pairing code for Telegram user ID. Try messaging the bot. Try na natin. Sige, message na natin yung bot natin. So, may message ko dito. Hi, are we now connected? Enter natin siya. Yun. Nakita ninyo mga tol. Nag-reply siya. Yes, we're connected now. I successfully approve your Telegram user ID and this message is coming through to me. Nakita ninyo mga tol. So dito, nakakausap na natin yung ating bot. So, hindi na natin kailangan mag-open ng dashboard ni OpenClaw. Pwede na natin siyang kausapin directly dun sa bot na ginawa natin using our Telegram. So, ang gagawin ko guys is open ko yung Telegram. Ayan. So, makita ninyo yung usapan namin dyan, diba? Now, meron akong gustong gawin. Gusto ko muna siyang tanungin kung kaya niya ba makipag-usap sa akin using natural modern Tagalog style. Okay? Para hindi tayo mahirapan mag-English kasi guys, let's not pretend mas mabilis makipag-communicate kapag Tagalog yung gamit nating lingwahe. So, tanungin natin siya. Are you able to communicate using modern Tagalog style? So ayan, nag-reply siya, pwede raw siyang gumamit ng Tagalog. Yes, I can communicate in modern Tagalog. Meron siyang Taglish or casual. Meron din siyang tone. So ang gagamitin ko rito is balanced Taglish and casual barkada. So give natin sa kanya yung instructions na yan. Ayos Doji, balanced Taglish, casual barkada yung mode tayo. Okay, sabihin mo lang anong trip mong gawin ngayon. So nakita ninyo, pwede naman talaga natin siyang kausapin using Tagalog para mas madali natin siya mautugsan. Now guys, I know you're excited dun sa most interesting part kung ano
ano ba yung mga pwede nating ipagawa sa kanya. Pero hold on lang kayo dyan, no? I-configure lang muna natin siya ng medyo mas madaling kausapin. Balik tayo ngayon dun sa ating OpenClaw dashboard. Ayan. One of the reason guys, bakit madali natin siya nakakausap is pag pumunta tayo sa agents, makikita ninyo, ang gamit natin is yung ChatGPT 5.2. Para ka lang nakikipag-usap kay ChatGPT, no? But this time, mas marami siyang pwedeng gawin. Kaya na nakakausap na natin siya using modern Tagalog, one of the things na I want you to focus on, balik tayo sa OpenClaw dashboard, is yung ating usage. Nagbabayad tayo dito, di ba, pag ginagamit natin siya. Now, pag tinignan natin yung ating API, okay, dun sa ating OpenAI, may kita ninyo na nakagamit na tayo ng 0.10 cents. So, ganun lang siya kababa, mga tol, no? Hindi siya ganun kalaki, pero kapag hindi mo siya binabantayan, kahit maliit yan, guys, pwede yang lumaki. So, you really need to keep an eye dun sa inyong usage, no? So, pwede kang mag-edit ng budget, mag-add ka ng alert, ayan, about 80% usage, maglagay ka na ng alert. Currently, I have $10, di ba, sa aking credits. So, 80% mag-alert na yan, mga tol. Other than that, kung ayaw mo naman mag-open ng maraming tabs, pwede mong doon na lang mismo sa OpenClaw dashboard, punta ka doon sa usage. Ayan, may kita natin yung tokens na na-access natin. So, kailangan din natin siyang bantayan. And syempre, yung sa ating agent, yung pinakita ko kanina, guys, ang gamit natin is ChatGPT 5.2 model. So, ibig sabihin, mas matalino, guys. Medyo mas may kamahalan yung mga credits natin at saka tokens na magagamit natin. Again, mga tol, kahit cents yan, kapag kayo nag-compound over time, lumalaki din yan. So, the real secret here is to keep an eye sa mga ginagawa o pinapagawa natin sa kanya para hindi tayo mabulaga, no? So, balik ngayon tayo dun sa ating Telegram. Wala yung audio natin, mga tol, kaya naman magbo-voice over na lang ako. And I know na medyo excited na rin kayo, no, kung ano yung mga bagay na pwede nating ipagawa dito sa OpenClaw na ngayon natapos na natin siya i-set up. Sabi ko sa inyo kanina, guys, yun yung mga bagay na kaya niyang gawin. So, pwede siyang mag-send at magbura ng mga emails, pwede siyang magbasa at mag-reply. Pwede rin siya, guys, na bigyan ng power or permission na i-reschedule niya yung mga meetings natin or mag-schedule ng mga meetings natin sa ating mga calendar. And also, pwede rin natin siyang bigyan ng power na magkaroon ng access sa ating mga files, which is a bit risky kagaya na sabi ko sa inyo. So, ang gagawin natin ngayon, mga tol, is bibigyan ko lang kayo ng basic demonstration kung ano yung mga bagay na pwede niyang gawin. So, ang gusto kong i-demo sa tutorial na to is yung web scraping. Yung web scraping, mga tol, yun is yung process ng pang-collect ng data sa isang website. So, ang gagawin ko ngayon is ibibigay ko sa kanya yung link ng aking YouTube post. Tapos, bibigyan ko siya ng instruction na pwede mo ba na bantayan or kumbaga, ipapa-check ko sa kanya every 2 minutes itong site na to kung meron siyang bagong post. If meron, isend mo sa akin yung content. Tapos punta tayo sa baba. Ito yung public post link niya. Tapos bigay natin dito yung site ko. So ito guys, dito makikita ninyo, ito yung aking link or site ko dun sa aking YouTube community post. So ito guys, kapag ka binisit mo to, makikita mo yung mga post ko dun. So ang mangyayari basically is mag-upload ako dun guys or magpo-post ako and then titignan natin kung mag-update ba talaga siya sa akin. Okay? So yun yung magiging setup natin. So ngayon, itong instructions na to guys, is-send mo lang to sa kanya using Telegram. So pwede mo rin tong i-send dun sa mismong dashboard if you want. Pero sa akin guys, gagamitin ko tong Telegram. Tapos pagka-send ko sa kanya nito, siya na lahat yung magsi-set up. So ayan na, sinanda natin. Tignan ngayon natin kung ano yung magiging response niya. Actually, it might take a couple of minutes bago siya mag-confirm. Punta muna tayo sa ating OpenClaw dashboard, mga tol. And makikita ninyo dito, exactly, nandito rin guys yung copy nung message na chinat ko sa kanya. So makikita ninyo dito sa listahan yung mga pinagagagawa niya, no? So yun na yung mga automation file na kine-create niya based dun sa instructions natin. So sa madaling sabi, mga tol, kung ano yung isi-send natin sa Telegram, lalabas or mag-reflect din siya dito sa ating OpenClaw dashboard. So ang kaibahan lang dito sa dashboard, pwede nating makita yung exactly kung ano yung mga files na ginagawa niya. So guys, para sure kayo kung tapos na ba siya, pwede naman natin siya tanungin. So tanungin natin siya, okay na? Ayan, so hintayin lang natin kung ano yung response niya. Mag-response naman yan, mga tol. Ayan, so nakita natin, oo, kaya. Kumbaga sabi niya, nag-confirm na siya na kaya niya bantayan yung aking link. Ayan, so nandito yung instructions siya, sabi niya, nakaset na siyang mag-check every 2 minutes kapag may bagong community post. So ibig sabihin guys, kaya niya na, o kumbaga na-set up niya na yung automation kung saan i-check niya yung website ko every 2 minutes. Hindi, kung makikita natin sa baba, tinanong natin na okay na, ayan, sumagot din siya na, yep, okay na, naka-on na yung auto-check every 2 minutes. Magme-message lang ako pag may bagong post. Okay mga tol, dito na ngayon tayo sa gitna, no, para makita natin yung nangyayari. Okay na yung setup, sabi niya, okay na, naka-on na yung auto-check every 2 minutes, so i-check niya. So ngayon mga tol, makikita ninyo na sa kaliwa ko, nandito nakalagay yung ating Telegram, at sabi niya okay na daw, kaya niya nang bantayan yung mga update ng aking YouTube post. So sa kanan ko naman is nakalagay yung aking mga YouTube post. And as you can see sa kanan, mga tol, yung aking last YouTube post is 3 months ago pa siya. So ngayon mga tol, ang gagawin ko is mag-update ako ngayon, no? Magpo-post ako. So kailangan pag nag-post ako, i-update ako nitong ating OpenClaw. Dito sa Telegram na, oy, nag-upload na siya or nag-update na siya, o kaya nag-post na siya. So ngayon, subukan na natin gawin.
gagawin. So magpo-post ako ngayon dito. Hi, ako si Doji at ito ang aking post. Abangan nyo ang aking tutorial paano gumamit ng OpenClaw. Ayan. So ipo-post na natin to mga tol. Ayan, click natin yung post. And then dito dapat ma-update tayo. Ayan, nag-post na tayo. So tignan natin kung mag-update siya sa atin. So hintayin lang natin ha. So ito yung latest message niya. Tignan natin kung mag-update. So wait natin. Hands up tayo. Tignan natin kung mag-update. And guys, makikita nyo sa aking YouTube community, meron na akong bagong post 1 second ago. Tignan natin kung yun, nakita ninyo mga tol, lumitaw. Sabi niya, hi, ako si Doji at ito ang aking post. Abangan nyo ang aking tutorial. So pag in-click natin ngayon yung link na binigay niya, ayun, nakita ninyo, yan yung post ko nga ngayon, di ba? So nakikita ninyo mga tol kung paano gamitin sa OpenClaw. Sobrang dami nating pwedeng paggamitan sa kanya. So many opportunities will unlock. Yung iba nga ginagamit to para bantayan yung market prices. So napakaganda mga tol. Ito lang yung gusto kong i-provide sa inyo, and I do not recommend na bigyan niyo siya ng mga personal details or personal files niyo, especially if it's sensitive. So gamitin natin siya responsibly sa mga bagay lang na gusto nating pag-aralan or gusto nating i-automate, mga light things lang. And then mga tol, ganun lang halos kadali i-set up si OpenClaw, okay? So pwede na kayo makaisip ngayon kung ano yung mga gusto ninyong ipagawa sa kanya. Now guys, my recommendation is wag ninyo siyang i-install or i-set up sa inyong device, okay? And kung bibili ka naman ng ibang device, mas magastos siya. Risky pa rin siya kasi meron siyang access sa home network ninyo or yung wifi ninyo. At this early stage, I think hindi pa ganun ka tiba yung security niya. So ang pinakamaganda talaga na magagawa natin mga tol is gumamit tayo ng cloud server. So yan nga yung sinasabi ko kanina, yung BPS. So makakapili naman kayo ng iba't ibang plan. Pinakita ko naman na sa inyo guys. Again, pwede nyo gamitin yung aking coupon code Doji Creates. Type nyo lang yan, mas makakatipid kayo ng 10%. Na guys, lalagay ko lahat ng link sa baba. Masingit ko lang mga tol. So nakikita ninyo dito, bago natin i-close to guys, bago natin iwanan, make sure na ipabura ninyo sa kanya lahat ng automation na pinagagawa ninyo, okay? Para hindi kayo ma-charge overnight. Hindi pagising ninyo, sobrang laki na ng credits ninyo guys. So maganda, pagkatapos na tayo sa experiment natin or sa task natin guys, is kausapin natin siya na pwede mo ba itigil at burahin lahat ng auto-check na pinagawa ko sa'yo, and update mo ako kung meron pang natitirang task. Kapag ka buburahin niya yung last, yung latest, sabihin niya sa'yo kung meron pa, pabura mo na rin, okay? Pagka wala na talaga, makikita mo naman yung response niya, okay, binura ko na yung leftover monitoring files, wala na ring natitirang auto-check-up jobs. So ayan guys, I just want to share it to you guys para hindi kayo magulat na lang na, uy, bakit nataas ng credits ko, okay? So mga tol, I know that as of now, marami na kayong naiisip na gusto ninyong ipagawa sa kanya. Again guys, sabi ko nga sa inyo, yung ibang mga tao, ginagamit nila yan para magbantay ng trabaho, okay, mga job posting online. Nasa sa inyo pa rin kung paano niyo siya gamitin guys. So use it responsibly. So I suggest na gamitin niyo siya sa mga task na hindi kailangan ng personal information. So kayo yung mga sobrang sensitive data. Kagaya na pinagawa ko kanina, di ba, nag-aabang lang ako ng mga posts o kaya yung mga job posting, something like that. And also mga tol, para mas safe, huwag ninyo siyang i-install or i-set up sa inyong computer. O kaya bibili kayo ng ibang computer like Mac Mini para doon niyo install. Sa akin, personally, hindi ko pa rin sinasuggest kasi nga may access pa rin siya sa home network natin, sa wifi natin. Para sa akin, ang the best talaga is gamit tayo ng cloud server, yung BPS nga pinapakita ko sa inyo kanina. Para nasa cloud siya nagra-run, hindi sa mga devices natin. Lalagay ko yung link dyan sa baba, just in case gusto niyo subukan. And again guys, kung meron kang mga tanong, comment mo lang dyan sa baba. And lagay mo rin sa baba mga tol kung ano ba yung mga naiisip mong automation na pwede nating paggamitin nitong OpenClaw. I'm so curious kasi alam ko na maraming brilliant minds dito sa Pilipinas. So what are your ideas? Try mo nga i-share sa amin sa baba. Ano sa tingin mo yung mga bagay na pwede nating ipagawa sa kanya? Diba? Malay mo masubukan natin sa mga next video natin, subukan natin siyang utusan, no? Gawin natin kung ano yung mga comment ninyo dyan sa baba. Now guys, again, I will always remind you guys to use AI responsibly. Okay? So yun lang mga tol. Thank you so much for watching. See you on our next tutorial.